Wanted si dating Congressman Saldico para sa mga kasong may kinalaman sa anomalya sa flood control projects. Ang kanyang itinatag na construction company nakakuha ng pinakamalaking halaga ng flood control projects. Siya rin ang chairman ng House Committee on Appropriations na bumalangkas ng national budget na kinwestiyon dahil sa mga insertions at unprogrammed appropriations. At ang aligasyon niya, napunta ang pera kay Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Balikan natin ang mga pangyayari sa pagtutok ni Maki Pulido. Unang nakilala si Zaldico bilang isa sa pinakamalaking contractor sa Bicol Region. Itinatag niya ang SunWest Inc. noong 1997 na kalaunan ay naging isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa. Taong 2019 nang una siyang maging mambabatas bilang isa sa mga kinatawan ng Ako Bicol Party List. At noong 2022, hinirang siyang chairperson ng makapangyarihang House Committee on Appropriations na siyang bumabalangkas ng pambansang budget. Walang pera ang maaaring gastusin mula sa kaban ng bayan ng labag sa batas. Kaya't mahalaga ang pagpasa ng General Appropriations Bill. Sa gitna ng deliberasyon para sa 2025 national budget, inakusahan ni Vice President Sara Duterte si Ko at nooy House Speaker Martin Romualdez ng umano'y pagmamanipula sa budget. Kasunod dito ng mga hakbang para tanggalan noon ng confidential funds ang Office of the Vice President. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Ang ipinasa ng Kongresong mahigit 6 trillion pesos na 2025 national budget, maraming naging kwestiyon. Vinito o inalis ng Pangulo ang mahigit 168 billion pesos na unprogrammed appropriations at mahigit 26 billion pesos na proyekto ng DPWH. Kasunod nito, pinalitan si Ko bilang chairperson ng House Appropriations Committee. Ang sabi noon ni Ko, dahil ito sa lagay ng kanyang kalusugan. Wala rin siya nang ibunyag ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address ang mga anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Mahiya naman kayo. Mula noon, hindi na pumasok si Ko sa Kamara. Sa investigasyon sa mga ibinunyag ng Pangulo, lumabas na ang SunWest Inc. ng pamilya ni Ko ang contractor na nakakuha ng pinakamalaking halaga ng mga kontrata ng mga flood control projects. Pagsapit ng Setyembre, kinumpirma ng Kamara na noong Agosto pa umalis ng bansa si Ko. Nagpunta raw ito sa Amerika para magpagamot. Nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Sa record ng U.S. Customs and Border Protection, dumating sa New York si Ko noong August 26 at umalis ng September 13. Walang impormasyon kung saan siya nagpunta. Sa puntong ito, kasagsagan na ng investigasyon sa mga kickback mula sa maanumalya umanong flood control projects. Lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa gitna rin ng kontrobersya, nagbitiw bilang Speaker si Martin Romualdez para raw malayang makausad ang mga investigasyon. Pero kasabay nito'y giniit niya ring wala siyang kasalanan. Ang pumalit kay Romualdez na si Speaker Faustino D. III, binawi naman ang travel clearance ni Ko at binigyan siya ng 10 araw para bumalik sa bansa. Pero sa mismong deadline, nagbitiw bilang mambabata si Ko dahil sa mga banta umano sa kanyang buhay. Itinanggi rin ni Ko na kumita siya bilang kongresista mula sa mga proyekto ng SunWest Inc. dahil nag-divest na raw siya sa kumpanya. Noong mga panahong ito, hindi malinaw kung saan nagtago si Ko. Bagamat may mga lumabas na impormasyong nagpalipat-lipat ito ng bansa, kabilang ang Singapore, Spain at Portugal. Habang nagtatago, nagpost siya ng serye ng mga video sa social media noong November 2025, kung saan inakusahan niya si Pangulong Marcos na siya raw nag-utos ng 100 billion pesos na insertions sa 2025 national budget. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions
na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Male-maleta ng pera umano ang dineliver nila sa Pangulo at kay Romualdez. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Itinanggi ng palasyo ang mga alegasyon ni Ko. Sinampahan si Ko ng kasong graft at malversation of public funds at pinaaresto ng Sandigan Bayan. Kinansela na rin ang passport ni Ko. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Pero pinaniniwala ang may Portuguese passport din si Ko kaya nakapunta pa rin siya sa Sweden. Matapos ang ilang buwang paghahanap kay Ko, inanunsyo ni Pangulong Marcos mag-aalas 10 kagabi na nahuli na si Zaldico at nakadetine raw sa Prague, Czech Republic. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.